Dear Kuya Poy, sana po ay wag niyo naman akong i-judge sa kwento na ibabahagi ko ngayong tanghaling ito. Ako po si Celine, 33 years old mula dito sa Mandaluyong. At aaminin ko na po agad, isa po akong kabit. And honestly, I sleep well at night. Oo, Kuya Poy, alam kong mali, pero wala akong pinagsisisihan. Yes, malinaw din po sa akin na may asawa na ang karelasyon ko. And yes, alam ko rin na may anak sila. But guess what? Sa tuwing sinasabi niya sa akin na mas masarap kang kausap kaysa sa misis ko, ay para bang feel ko na ako ang legal na asawa. Kuya Poy, it started sa office. Yung mga late night na magkasama kami na sabay na nag-overtime. Isang gabi, umuulan pa nga noon, ay hinatid niya ako. Sa kotse, ay umiiyak itong office mate ko. At ang sabi niya, hindi ko na siya mahal. So I held his hand. Hindi ko na yun binitiwan pa mula noon. Minsan pa nga, Kuya Poy, pagka nasa office kami ng lalaking ito, habang naka-video calls siya sa asawa niya, ay hawak-hawak niya ang kamay ko sa ilalim ng table. Natatawa na lang ako kasi ako yung kasama niya. Ako yung pinipili niyang makapiling araw-araw. He even brought me to a nice place for my birthday. Nagsorry siya kasi hindi siya makatulog sa bahay nila. Kaya sinamahan niya ako buong gabi. Alam ko ang sinasabi ng tao. Wala naman akong konsensya sa ginagawa kong ito. Pero Kuya Poy, ang tanong ko naman, kung talagang mahal siya ng asawa niya, bakit ako ang hinahanap-hanap at binabalik-balikan ng lalaking ito? Kung ako nga ang kabit, bakit ako ang may access sa password ng phone niya? Bakit ako ang sinasabihan niyang, uwi ka na, miss na kita? Kahit pa nga nasa bahay siya, kasama naman ang pamilya niya. Sorry but not sorry. Kung wala ng pagmamahal sa loob ng bahay nila, was there really a home to wreck? Alam ko maraming tataas ang kilay sa kwentong ipinadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Pero ganun pa man, gusto ko pa rin po itong ibahagi, lalo na sa Dear Kuya Poy. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ninyo, but for now, nag-e-enjoy po ako. Nakapiling ang lalaking oo, may asawa, oo, may anak, pero ako po ang mahal niya. Kaya wala akong iba masabi kundi I love you, Mark. Hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko. Lubos na gumagalang, Celine. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Celine tungkol sa kanyang pagiging positive thinker na kabit na medyo matapang nga. Di ba? Nagulat kayo, no? Parang ito yung tinatawag natin sa na proud kabit nang dahil nga sa okay pa ang lahat ng kanyang mga mga nararanasan. Bagaman sinabi niya wag naman siyang mahusgahan, pero Celine, umpisa pa lang. Sa kahit sino makakausap mo kapag inumpisahan mo sa wag niyo naman sana akong husgahan. Alam mo na na yon ay merong medyo kakaiba na pangangatwiran na bibitiwan ka. At yun naman, hindi naman kami na-disappoint
point, ano? O doon sa lakas ng loob na meron ka dito sa kwentong ibinahagi mo sa amin kung saan nga ay proud kabit ka ng office mate mo na si Mark na meron ng asawa at meron ding anak. Naiintindihan namin na masaya pa, di ba, Celine? Masaya pa. Oo, kaya pa. Oo, para bang ang dami nyo pang gagawin. Kumbaga, ay hindi ka pa nakararanas ng selos. Kasi, sa tingin ko, Celine, ay umpisa pa lang yan ng relationship ninyo. Opo, ang dami mo pang mga pabor, ang dami pang mga pagpapakilig na nararanasan mo, ang dami pang first time na nakukuha mula dito kay Mark. Pero bago natin basahin ang mga iba pa mga i-warn lang natin yung iba dyan na makinig kayo na maigi. Dito sa mga sasabihin ng ating mga nagko-comment sa comment section nga natin, sabi ni Leaf Acero, nandun na tayo, Celine. Sabi ni Leaf, mahal mo siya at kung mahal ka din niya, di okay. Ang kaso, hindi mo pa rin may aalis ang katotohanang may asawa at anak na itong si Mark. Isa ka pa ring kabit. Day, maawa ka naman sa pamilyang sinisira mo. Hanggat maaga pa, umiiwas ka na hanggat kaya pang putulin. Isipin mo ang ang anak niya na mawawalan ng tatay kung sakaling mas pipiliin niyang sumama sa'yo. Kaya please lang, gumising ka na sa realidad na hindi kayo pwede. Yun. Diba? Ang sakit-sakit na nga kapag ka inagawan ka ng girlfriend. Kapag ka inagawan ka ng boyfriend, masakit na. Eto pa inagawan ka, asawa na ha. Kung magpapaagaw itong si Mark, pero kung isinasabay ka lang, diyan ka muna. Mamaya tayo mag-uusap. Celine, pakinggan mo muna. Ayan. Sabi naman, itong si Jennifer Fernando, nalulungkot ako sa storya mo, Celine. Sana matauhan ka kasi wala ka namang mapapala kay Mark. Sasayangin mo lang ang buhay mo. Dalaga ka naman. Deserve mo rin ang binata. Gamitin mo naman yung utak mo kesa sa puso mo. Kaya nga ginawa ng Diyos na mas mataas ang utak para makapag-isip ng tama. 'Di ba? Para i-check kung ano nga ba tama 'yon. Kung i-check kung ano ba ang nararamdaman natin. Minsan kasi napakalakas ng ating emosyon, napakalakas ng ating pakiramdam towards another person. Pero nakakalimutan natin minsan na mag-isip. Papaano ka ba? Patiwarik ka ba na mag-isip kung saan ay pilosopo na mas mataas yung puso sa pag-iisip, Celine? Ayan, kaya hinay-hinay. Hinay-hinay. Pero ako talaga ang tansya ko rito kay Celine, nag-uumpisa pa lang. Tapos na dun sa isang eksena, na proud pa talaga si Celine. Doon sa magka-video call yung mag-asawa, o siguro nga baka nandun din yung anak, pero kayo yung magka-holding hands, OT pa ba yung ginagawa nyo talaga sa trabaho? Trabaho pa ba yung ginagawa ninyo o ginagawa nyo ng ginagawa nyo ng meeting place ninyo o ginagawa nyo, parang kawalan na rin yan ng respeto doon sa lugar na pinagtatrabahuhan ninyo. Isang CCTV footage lang. Ang katapat niyan. HR kayo. Na isang matindi-tindi. Kaya mag-ano rin kayo ha. Maghihinay-hinay kayo. Itong si Celine, kung nag-e-enjoy ka. Ito, sabi pa ni Helen Dizon, Celine, ikaw kaya ang lumugar sa lugar ng misis nitong si Mark. Alam mo nang may asawa, gusto mo pa ring makipagrelasyon. Nasaan na ang konsensya mo? Hindi mo ba alam kung ano yung karma? Marami ang masasaktan sa gagawin o ginagawa ninyo kung magpapatuloy ka pa rin sa isang relasyong huwad. Okay. Ayan, sabi naman ni Angel Samson, with all due respect, Your Honor. Ayan. With due respect, ang makukuha nating lesson dito, Miss Celine, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Babae ka. Dapat ikaw ang unang makaramdam ng ginawa mong pagwasak sa isang tahanan. Kahit ano pang sabihin mo, I'm sorry to say, your actuations and
deliberately na pag-allow na makipag-relasyon sa isang married guy ay immoral. Parang natutuwa ka pa sa ginagawa mo at the expense of the legal wife and yung buong pamilya. Mga ginagawa mo ang hindi maaring pamarisan at hindi naman nakakatuwa. Ayan, sa gigil, di ba? Nagkanda, ano-ano na yung sabi ni Angel Samson. Talaga namumula Meron pang emoji na mga namumula Ayan, si Trina Loresca, sabi niya, kahit anong sabihin mo, Celine, na huwag kang husgahan, alam mo naman kasing may mali. Kahit kailan, hindi magiging genuine ang happiness. Hanggat alam mo na may nasisira kang pamilya, o kahit yung sa bata na lang sana. Sige, kalimutan na natin yung asawa, yung sa anak na lang nila. Yun, isipin natin. Di ba? Lalo na kung ibig sabihin, nag-uusap pa yung mag-asawa, nagvi-video call pa habang nasa trabaho Ibig sabihin, hindi pa yan hiwalay na hiwalay kahit pa nga ang sinabi mo na itong si Mark ay merong binanggit sa'yo na hindi ko na siya mahal. Nung umiiyak siya dun sa kotse, yung first encounter ninyo. Nitong si Mark na memorable sa'yo, Celine. Teka lang. Kahit sino naman, alam mo, pwedeng pwedeng talent yan na may pagdadrama. Tapos para lang makuha ka, para mautu-utu ka, maawa ka, makikipagrelasyon na. Well, in the first place, ang alam ko, kaya lang magtutuloy-tuloy ang ganitong klase ng pakikipagrelasyon, Celine, ay hindi lang manggagaling kay Mark yung mga the moves. Ako talaga ay naniniwala na kung hindi mo rin ginusto, hindi rin makakapasok sa buhay mo. Itong si Mark, hindi magiging magulo yung kinaroroonan mo. Bagaman, sabi mo nga proud Proud pa ako, wala naman. Ano bang sisirain kong pamilya kung sabi ni Mark ay ayaw na niya? Sira na yung relationship, di ba? Yun yung sabi mo, Celine, at yan yung pinangahawakan mo, yan yung pinaniniwalaan mo. Pero, I'm sorry to say, pero nauto ka. Dahil yan ang gusto ni Mark na paniwalaan mo sa mga sinabi niya. Because, this is the because. Makinig ka. Kung talagang meron silang problema na mag-asawa, hindi na niya mahal ang kanyang kapartner, kung hindi man, kung totoo man, hayaan mo sila ang mag-usap at hindi ikaw ang solusyon at hindi ka may I offer myself para maging solusyon. Dumagdag ka lang sa problema. At isa pa, sa isang asawa na ayaw na talaga yung kapareha niya, yung asawa ang kinakausap at inaayos nila ang kanilang hiwalayan kung gusto na talaga. Wala akong problema, Celine, kung nag-usap yung mag-asawa na sila ay maghihiwalay na, meron talagang pruweba na sila ay naghiwalay na, meron ng mga hindi lang plano, talagang magkahiwalay na ng bahay. Meron silang para doon sa bata or annulled pa nga sila. By law, talagang pinawalang bisa na yung kanilang kasal. Yun, okay yun. Sige, pasok ka sa eksena. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi nitong si Mark. Pero hanggat nagvi-video call pa, kumusta ka na dyan sa office? Tapos kilig na kilig ka? Nandun, hawak yung kamay mo sa ilalim ng lamesa. Di ba doon pa? Kinikilig ka, itinatago. Kahit yung paghawak sa kamay mo. Di ba? Yun. Kaya pag-isipan mo maigi, Celine, dahil kapag ka tumagal ng tumagal yan at lumalim pa ng lumalim yung pagmamahal mo sa isang tao, sa isang karelasyon na katulad nitong si Mark na office mate mo, ay ikaw rin naman ang matatalo dyan. Okay, katulad ng kahit ano kasing romantic relationship, punong-puno ng kilig na parang walang mali. Okay? Parang walang mali sa mga pangyayari. Parang kahit hindi ka kumain ay busog ka basta nandyan siya. Diba? Kahit hindi ka maligo ay mabango ka basta nandyan siya. Kahit wala kang tulog ay gising na gising ka basta nandyan siya. Pero balikan nga natin, katulad ng kahit anong relationship, romantic relationship, ganyan naman kasi
sa umpisa. Yan, ganyan sa umpisa. Pero, eto na. Alalahanin mo, papaalala ko sa'yo, at alam na alam mo to, may asawa at anak itong si Mark ang karelasyon mo. Papaano kapag dumating ang mga eksena sa buhay nilang pamilya na merong family reunion? Merong mga ipopost na mga pictures kasama ang family na nakayakap pa, nakaakbay pa sa asawa, sa anak. Papaano kapag may mga school activities na kailangan puntahan itong si Mark? Papaano kapag meron silang pinlanong bakasyon kung saan ay nakangiti sila? Tsaka kahihirit, masaya naman pala kayo eh. Sabi mo, love mo ko. Bakit may mga ganyan kayo? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ayan na. Magdedemand ka na ng mga tanong ngayon. Kasi, nasasaktan ka na. Sakit, no? Ayun yun eh. Magpo-post ng picture kasi birthday ni Mrs. Halimbawa. Magpo-post ng pictures, ng videos dahil anniversary nila. Paano? Nasaan ka na naman doon? Di ka makapag-comment. Pero, magpa-private message ka. Mark, love mo ba talaga ako? Ala ka. O kaya magtatampo-tampo ka? Ganon? Kasi hindi mo pa nararanasan, Celine. Hindi mo pa nararanasan yung ganitong mga eksena kung saan ay talagang talunan ang kabit. And worse, kapag kayo ay nahuli ng legal wife. Ikaw ay matapang na kabit. Ikaw ay sa ngayon masayang kabit at proud ka pa nga. Yan ang sabi natin kanina, proud kabit si Celine. Pero, papaano ka magiging proud kung protektado rin ng batas ng tao itong asawa ni Mark na karelasyon mo? Papaano kung matapang din pala siya? Papaano kung mahal ka nga ni Mark, totoo, mas totoo, na mahal ka kaysa dun sa asawa, pero may kulong yan kapag ka matapang rin pala at may gusto ring ipaglaban si legal wife. Saan ka dadamputin, Celine? Proud kabit ka pa rin ba? Or, sorry Kuya Poy, nagkamali pala. Iyon, biglang nagtatakbo. Ganyan. Ay nako, kaya naman Celine, pag-isipan mo ng maigi, may panahon pa. Lalo't damandam ako na nag-uumpisa pa lang yung relationship na yan. Kapag ka pinutol mo yan at kapag ka medyo in advance mo, no, yung pagtingin mo sa magiging eksena sa inyong mga relasyon, tanggalin ang mga nakakakilig na eksena, kaya-kaya niyang maging proud sa'yo. At ikaw rin. Ikaw ba ay may imbita mo na itong si Mark sa mga family gatherings ninyo? May haharap mo ba siya sa mga friends mo nang siya talaga? Papayag ba siya? Parang hirap niyan, di ba? O gustong-gusto mong ipakilala, mahal na mahal ko siya, Kuya Poy. O tanggap na tanggap ko siya, buong buhay ko, iaalay ko sa kanya. Ang kaso, ay hindi pwede, baka may makakita eh. Baka may makabisto sa atin, delikado. Napakahirap niyan. Kaya pag-isipan mo, Celine, kung ano ba yung ginagawa mo. Dahil may oras pa, hindi ka namin husgahan, pero bibigyan kita ng pagkakataon na gawin yung tama para sa'yo. Kalimutan mo na ang pagkakakilig na yan. May asawa na yan. Pag-aari na ng iba. Huwag kang makiimot ng pagmamahal mula sa taong pag-aari na ng iba. Para ka namang pulubi nun, na nakikiimot na lang ng pagmamahal. Sige, kahit konti lang. Pengi dito. Dahil kahit ano pan sabihin mo, wala kang karapatan na mag-demand. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.